Amen. And purihin ng Panginoon at maraming salamat po sa mga kapatiran natin na nagbigay ng kanilang tanging bilang para po sa Panginoon. And salamat po at tayo po ay kumbaga patuloy na pinagpala ng Panginoon sa atin pong gawain dyan po sa lugar po ng Kalbayog. Thank you kay Brother JB. Thank you Brother JB for your testimony and maging kay Ate Erna, maraming salamat din po at tunay na nakakataba ng puso na muling makita po kayo na nasa gawain ng Panginoon at kumbaga blessing ang inyo pong buhay at kayo po ay magpatuloy lang sa paglilingkod sa Panginoon sa atin pong mga bagong kapatiran dyan po sa Kalbayo. Good morning and we really praise God sa inyo pong mga buhay na kung papaanong kayo po ay talagang isang malaking pagpapala sa gawain ng Panginoon. At sa mga kapatiran po natin na patuloy na ginagawa ang kalooban ng Diyos dyan po sa Samar ay maraming salamat sapagkat alam ko po na ang atin pong mga ginagawa sa Panginoon ay hindi po ito pwedeng mabaliwala lalo na po kung yan ay para sa Kanya. Hindi ho pwedeng mabaliwala sapagkat yan po ay sinabi po ng Biblia na anumang gagawin po natin ay hindi po pwedeng baliwalain ng Panginoon. Well, for this morning, before I preach the message of God, I would like to remind everyone na i-register po ninyo yung inyong mga pangalan together with your companion while watching and listening the Word of God. Ipakisulat po ninyo ang mga pangalan ng inyong mga kasama for the sake of our, kumbaga, documentation and record purposes. Ano po? Dahil kailangan po natin na, kumbaga, mailagay at kung sino-sino po yung mga kasama natin na, kumbaga, uma-attend ng atin pong mga service. Okay? So kaya yan po yung paalala po natin and para ho sa kaalaman ng bawat isa sa atin, ngayon pong araw na ito ay celebration ng GLBC Kalbayog Samar. Sa mga kapatid natin dyan sa Samar, sa mga miyembro po natin, purihin ng Panginoon and congratulations po sa ating lahat sapagkat hindi po biro yung atin pong mga nararanasan at pinagdadaanan sa atin pong buhay at lalo na po sa gawain ng Panginoon. Pero ang sarap lang pong balikan at isipin na talagang sa kaliitan at sa biyaya ng Panginoon ay patuloy pa rin po tayong nakagaganap ng kalooban ng Diyos. Ang encouragement ko po sa bawat isa, gaya po ng ating theme, looking unto Jesus. Para po tayo ay talagang kumbaga masabi nating manatiling naglilingkod, ang tignan po natin ay ang Panginoon. At naniniwala po ako na kaya po kayo hanggang ngayon ay nakatayo at kasama pa rin sa gawain ng Panginoon dahil ang tinignan po natin ang Diyos. Kaya yan ho yung ating kumbaga pag-aaralan for this morning. And again, thank you po sa lahat, sa mga kapatiran natin at sa mga kamanggagawa ko po dyan sa Samar, kay Preacher Carlo at Preacher Ray. Thank you very much sa inyong walang sawang pagsuporta at paggawa ng kalooban ng Panginoon. In behalf of my absence, sa panahon na hindi ako nakakapunta dyan dahil sa pandemic, maraming salamat sapagkat hindi nyo pinabayaan yung mga kapatiran natin at hindi nyo pinabayaan yung gawain ng Panginoon. Padayon la, sapagkat tapat ang ating Panginoon, tapat ang ating Diyos para po tayo ay suportahan at tayo po ay pagpalain at tayo po ay tulungan para po sa atin pong ginagawa para sa Panginoon. Well, tayo po ay mag-aaral na ng salita ng Diyos and buksan po natin ang ating mga Bible in Hebrews chapter 12 and verse number 2. Okay? Hebrews chapter 12 and verse number 2, ito po yung ating pinaka-theme. Ito ho yung ating pinaka-tema sa atin pong mensahe ngayon pong umagang ito. Ang sabi po ng Bible, Hebrews chapter 12 and verse number 2. The Bible says, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Sabi po ng Bible, who for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame,
and is set down at the right hand of the throne of God. Well, once again, lagis ko pong iparating sa bawat isa, kung hindi po tayo sa Panginoon nakatingin, marahil hindi po natin magagawang manatiling nakatayo pa rin sa gawain ng Panginoon. And our title and theme for this morning is Looking unto Jesus. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit at manalangin. O aming Diyos na banal at makapangyarihan, Lord, tunay po na kami ay nagpapasalamat. Tunay po na aming kinikilala, O Diyos, ang inyong kabutihan, ang inyong kadakilaan sa amin pong mga buhay at maging sa inyo pong gawain. Lord, pagpalain mo po ang mensaheng ito. Inaway, gamitin mo po ito para maging kalakasan, kalaguan ng amin pong espiritual na buhay at maging ng amin pong pananampalataya. Lord, dalangin ko po na nawa ikaw ang siyang maghanda ng amin pong mga sarili. Linisin mo ang aming mga puso. Bigyan mo kami, Panginoon, ng kakayanan na maunawaan ang inyo pong kalooban sa amin pong mga buhay, lalo na po sa gawain mo dito po sa Samar. Ikaw nawa, Panginoon, ang magpatatag sa mga kapatiran. Ikaw po ang magbigay ng apoy at init sa kanilang mga puso kung papaanong kailangan naming gawin sa kabila ng meron po kaming nararanasang pandemya sa amin pong bansa, sa mundong ito. Lord, ikaw pa rin ang aming tignan. Kaya wag mong payagan na ang mga kapatiran namin, lalo na po dito sa Samar, wag mong payagan na tuluyang magkaroon ng puwang ang dyablo para ang amin pong pananampalataya ay palamigin, pahinain. Huwag mong payagan, Panginoon, na sa kabila ng hindi po namin magawang magkakasama sa isang lugar para sambahin ka, ay magdulot po ito, Panginoon, ng panghihina. Bagkus, lalo mo po kaming palaguin, gamitin mo, Panginoon, ang ginagawa naming pamamaraan para iparating pa rin sa bawat isa ang mensahe mo at ang kalooban mo. Kaya, O Diyos, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang amin pong celebration. Ikaw po, Panginoon, ang aming itinataas. Ikaw po ang siyang aming pinupurit, pinasasalamatan sa 3 taon na kung papaanong ikaw ang siyang amin pong tinignan. Kaya, Panginoon, tulungan mo po ang inyong lingkod. Tulungan mo po ang bawat isa na tunay na makamtan namin ang pagpapala na inilaan mo para po sa mga kapatiran. Sa iyo po namin tinatagubilin ng lahat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Well, praise God sapagkat alam niyo po kung papaanong babalikan natin yung panahon na tayo po ay kumbaga ginagawa nating simulan yung gawain dyan po sa lugar ng Kalbayog. Marami pong mga pangyayari na talagang kung titignan natin parang mahirap nang gawin at ipagpatuloy yung ministry. But thank God and praise God sapagkat tunay na talagang napatunayan natin na kapag yan po ay gawain ng Panginoon ay hindi po maaaring magtagumpay ang kaaway. Sabi nga po ng Bible, and the gates of hell shall not prevail against it. Because we really know and we believe na ang gawain ng Diyos ay nakasalalay sa kamay niya. Hindi po nakasalalay yan sa kung kanino paman. Hindi po dapat nakasandal ang gawain ng Diyos sa tao o sa kakayanan ng kahit sino. Kundi tama lang po na maunawaan nating lahat na ang ministry ay sa Diyos. Ang gawain ng Panginoon ay dapat nakatiwala o ipinagkakatiwala sa Panginoon. Kaya nga yung atin pong mga nagagawa at yung atin pong ginagawa pa rin sa ministry, tandaan po natin palagi, maging matagumpay man yan o sa tingin ng tao, hindi nagiging maayos, mga kapatid, tandaan po ninyo, mananatili ang katotohanan na ang gawain ay sa Diyos, ang gawain ay dapat ang Diyos ang siyang mag-ingat at magbigay proteksyon. Kaya nga, yun po yung bagay na sana magbigay sa atin ng lakas. Tandaan po ninyo sa mga kapatiran natin, sa mga kabugtuan dida sa Samar, sa mga kapatiran natin, wag ho nating makakalimutan
na meron tayong Diyos na dapat tignan sa ating buhay. Dahil kung hindi po tayo sa Kanya nakatingin, kung hindi siya ang ating tinitignan sa ating buhay, marahil marami po sa atin, hindi lang tumigil sa gawain, baka wala na rin po sa mundong ito. Sa tindi ng hirap, sa tindi ng mga problemang pinagdaanan natin, sa tindi ng mga pagsubok, sa hirap at pandemyang atin pong nararanasan, sukdo lang minsan halos walang makain, di ba parang ang tingin natin sa nangyayari sa buhay natin, parang wala nang magbabago at wala nang pag-asa. But praise God sapagkat ayon po sa ating talata, magandang maging mensahe po ito sa ating lahat, na ang atin pong tignan ay ang Panginoon. Well, actually, the context of verse number 2 is about faith. The idea of verse number 2 is looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Author means the originator. He's the beginner. He's the source. Diba? Siya ang simula, siya ang nagbigay, sa kanya nang galing. Well, the idea of finisher is the perfecter. So siya rin ang tatapos, siya ang magpapalis, siya ang magbibigay ng masasabi nating ending ng atin pong pananampalataya. So faith means not just belief or stand, but also our trust in Him. Yung atin pong pagbibigay o paglalakad ng tiwala sa Kanya. Kaya nga sana po mga kapatid, sabihin natin kamanggagawa ko, wag po nating payagan na sa iba natin ituon ang ating atensyon sa ating ginagawang paglilingkod. Alam niyo ho, yung idea po ng looking unto Jesus, that is a good idea. According to our passage, maganda po na talagang pag tayo ay gusto nating maglingkod, kapag tayo po ay nasa gawain ng Panginoon, wag po nating makakalimutan mga kapatid na ito ho yung magandang idea. Diba? Para hindi ho tayo madaling matisod, para hindi po tayo madaling ma-discourage, para hindi po tayo madaling manghina, ang tignan po natin, pag sinabi natin good idea, parang ito po ay nagsasuggest sa atin kung ano yung maganda nating gagawin. Ano po? Kung ano yung maganda nating pwedeng maging paraan sa gagawin natin para sa Panginoon. Parang ganito ho eh. Kung gusto nating manatiling matatag, ito ho yung suggestion. Tingnan natin Panginoon. Kaya kung naisip ko po, kung bakit ko po naisip na good idea, bakit? Sapagkat ang sabi ng Bible, looking unto Jesus. Hindi po tayo dapat nakatingin lang sa leader. Hindi po tayo dapat nakatingin lang sa mga nagagawa natin. Dapat ang tinitingnan natin ang Panginoon. That is a good idea. Para bang suggestion, mga kapatid. And another thing, not only good idea, but this is also a God's inspiration. Diba? Yung sinasabi niyang, para bang ganito pa eh, we looking Him up. And because of what He did in our lives. Diba? Kaya ganun na lang yung tingin natin sa Kanya. Pag sinabing looking unto Jesus, this is not just a, kumbaga sabihin natin, a sight. Hindi lang po ito paningin, hindi lang po ito yung mata na kung saan nakatutok, kung hindi ang sabi ng Bible, looking unto Jesus. Tignan po natin yung karugtong para magka-idea po tayo. Para bang we look Him up. Okay? Sabi po rito, who for the joy that was set before Him endured the cross. Diba? Kaya ganun natin siya nilulook up sa buhay natin. Bakit? Tignan nyo naman po yung ginawa kasi ng Panginoon. Kaya nga bagay lang mga kapatid na tignan natin talaga siya. Bakit? Tignan nyo po yung hirap. Ano ang sabi dyan? Who for the joy that was set before Him endured the cross. He endured the cross and despising the shame. So diba, hindi po biro, talagang hahanga ka, talagang bibilib ka. Bakit? Sapagkat yung Panginoon na may magandang kalagayan sa langit, diba, ang ating Panginoong Jesus, ang ganda ng kanyang sitwasyon sa kalangitan. Pero sabi ng Bible, siya po ay bumaba dito sa lupa at ang sabi ng Biblia, siya po ay dumanas ng matinding hirap at ang sabi po ng karugtong, despising the shame.
Hindi po inalintana ang kahihiyan. Hindi po inalintana ang hirap. Hindi po inalintana yung kanyang mararanasan sa mundong ito sa kadahilan ng gusto niyang gawin ang kalooban ng Ama. Alam niyo ho, yung mga taong nakakahanga, kaya po tayo humahanga sa kanila kasi meron silang ginawang kakaiba. Yung hindi parang tingin natin kayang gawin ng iba. Alam niyo, para bang sila lang ang nakagawa, sila yung may kakayanan, kaya hangat tayo sa kanila. Kaya ang sabi ng Bible, looking unto Him, looking unto Jesus. We look Him up, ang sabi po rito. Because what He did, kung ano po yung mga nagawa niya, kung ano yung kanyang napatunayan. Kaya nga mga kapatid, ito ho yung ating dapat maging inspirasyon. Diba? Kaya nga kahit ano pa, ang nararanasan po natin sa mga kapatid natin dito sa Samar. Sa mga members natin. Anuman ang gamitin ng dyablo na paninira, anuman ang gamitin ng dyablo para pigilin ng paglago, anuman ang gawin ng kaaway para tayo ay palamigin at pahinain, ang tignan natin yung ginawa ng Panginoon sa atin pong buhay. Sapagkat kapag yan po ay naunawaan nating maigi kung paano yung hirap na kanyang pinagdaanan para sa akin, para sa iyo, hindi ka papayag na tumigil sapagkat ang tinitignan natin yung ginawa ng Panginoon. Kaya nga, that's God's inspiration. And because of looking unto Him, it has a great impact. Talagang makikita natin, mga kapatid, yung matinding resulta at kakaibang resulta kapag lahat ng Kristiyano ang tinitignan, Panginoon lang. Bakit po? Ewan ko po. Kaya ako nasabing great impact. Kasi kung ang Panginoon ang tinitignan nating lahat, wala ho sa ating mawawala sa gawain ng Diyos. Kunin niyo po yung idea, mga kapatid. Kunin niyo ho yung ibig sabihin din ng verse number 2. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Pag-aralan yung maigi. Sabi po ng karugtong, who for the joy that was set before Him endured the cross. Yung hirap na meron ako, yung hirap na meron kayo, yung atin pong napagdadaanan, kung si Jesus ang atin pong tinitignan, wala po sa ating bibitiw. Opo, tignan yung maigi. Here's the great impact. Why? Because kung siya ang tinitignan mo, anuman ang gawin sa harapan mo, anuman ang ilagay ng dyablo, anuman ang ipakita sa iyo na gawa ng kaaway, hindi ka titigil kasi parang yung mata mo lumulusot lang sa problema dahil sa likod ng problema ang nakikita mo, Panginoon pa rin. Harangan man ng kaaway yung paningin ko ng maraming pagsubok, ng maraming problema, kahit sino pa ang gamitin niya, kaibigan, kamag-anak, o maging kamanggagawa, o maging ang mga kasama sa simbahan, lulusot lang ang mata ko dyan dahil ang makikita ko sa likod ng lahat ng yan, ang Panginoon pa rin. And tignan po ninyo yung impact kapag lahat ng Kristiyano ganito, wala pong mababawas, walang mawawala, walang hihinto at magiging matindi ang paglago ng ministry. Sana lang po mga kapatid, anong ibig ko pong sabihin? Sana lang talagang ang tignan natin sa gawain ng Diyos ang Panginoon. Sabi nga po rito sabi ng verse number 12, verse number 2, and He sat down at the right hand of the throne of God. Alam niyo po kung anong meaning nito? Yung tinitignan natin siya. Kasi pag di-divide po natin, yung ating pong verse number 2, okay, sabi po dyan, looking unto Jesus, the author and the finisher. That is the message about faith. Pananampalataya. Okay, pag pinag-usapan natin yung pananampalataya, dinivide ko po kasi to sa, kalimutan ko, yung parang dati kong mensahe, dinivide ko po yan sa tatlo. Sa faith, sa pananampalataya, and then, yung sinabi po ng Bible na, diba, He endured the cross and despising the shame, faithfulness, yung pagiging tapat. Hindi ho kasi ininday yung hirap Diba? Hindi po tinignan yung pagod, yung sakit, kasi ang totoong tapat, kahit ano po ang nangyayari, nananatiling tapat. Okay? Hindi po nababago.
Mayroong mga, di ba, problema, tapat pa rin, tuloy pa rin. May kakapusan, tuloy pa rin. And then, yung pangatlo is our faith. F-A-T-E. Anong sabi ng Bible? And He sat down at the right hand of the throne of God. Alam niyo kung bakit ginawa ito ng Panginoon? Na kailangan niyang umupo sa kanang luklukan ng Ama sa langit. Alam niyo kung bakit? For us. Because He is our Savior and Mediator. The man Christ Jesus. Tama? Siya po ang nagmi-mediate sa atin. Kaya nga, ito ho yung ating faith. Ito yung ating future. Kaya nga mga kapatid, this is not just for our faith or belief, yung ating pananampalataya, and this is also a showing of our faithfulness to God. Dito natin mapatunayan yung ating pananampalataya, and ikatlo, ito ho yung ating magiging kalagayan in the future. Kung nasaan ng Panginoon, sabi ng John chapter 15. Diba? Anong sabi po ng Bible? Ay, chapter 14, sorry. Anong sabi ng Bible? Maliwanag na kung nasaan ang Panginoon, nasaan din tayo. Kasama niya. Amen? Kaya kung siya po ay nasa kanang luklukan ng Ama at tayo po ay nakakapit kay Kristo, ang sabi ng Bible, and I will go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, at kung nasaan ako, nandoon din kayo. Can you imagine this? Kung siya ang titignan mo, yan ang future ng magiging buhay mo. Kaya nga, sa atin pong gagawing pag-aaral, looking unto Jesus, bakit ba natin kailangang tignan si Jesus sa atin pong buhay? Number one, because He is our pattern in the ministry. Siya po yung dapat nating tularan. Yes, ang sarap isipin. Kahapon sa conference, marami kaming narinig na mga preachings, marami kaming natutunan, di ba? Mga bagong pananaw, mga bagong ideas sa ministry. At the same time, rebuke at paalala sa amin bilang mga naglilingkod, bilang nagpapastor, bilang mga nasa gawain. Isang napakalaking bagay na makita mo, yung mga taong talagang ginagamit ng Diyos kahanga-hanga. Kahanga-hanga yung kanilang buhay, di ba? Nakaka-bless yung kanilang mga nagagawa sa ministry. And kahapon lang, di ba? Nagpunta po ako ng South Mall sa SM. And then nakita po kami ng isa po sa mga teacher ko sa Bible School, si Doc Jess Marasigan. Then, nagkwento po siya, sabi niya, namimiss na kita, matagal na tayong hindi nagkaka-fellowship. Alam niyo ho, proud ako na ginamit po siya ng Panginoon sa buhay ko nung ako po nasa Bible School. When I was in a teenage, kumbaga, life ng akin pong buhay. Diba? Nung ako po ay nag-aaral pa lang sa Bible Martus Institute. Okay? So, isipin niyo po, para bang ang bilis ng panahon. But again, mga kapatid, thank you sa mga senior pastor natin. Thank you kay Bishop FDB. Diba? Salamat po sa ating pastor. Thank you sa mga teachers. Thank you sa mga pastor na ginagamit ng Panginoon sa buhay ko. But again, mga kapatid, our pattern in the ministry ay yung atin pong Panginoon. Because siya po yung masasabi natin na talagang ginawa ng buong buo kung ano yung kalooban ng Ama para po sa Kanya. Tignan po ninyo yung sinabi ng Philippians chapter 2. Philippians chapter 2 verses 5 and 8. Let this mind be in you which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Kumbaga, mga kapatid, tulungan po ninyo ko, sama-sama ho tayong kumapit sa salita ng Diyos dahil 12:00 pasado na po. Anong gusto pong ipunto rito sa una nating pinag-aaralan? Kung bakit kailangan natin tignan ng Panginoon, kung bakit natin kailangan siya ang atin pong kilalanin na pattern ng atin pong buhay in the ministry, tingnan po ninyo yung ginawa niya, yung kanyang humility. Kung papaanong
Ibinaba niya yung sarili niya. Di ba? Mga kapatid, ito ho yung tama. Thank you. Ang tama, yung idea ba na kung papaano natin ipinagagamit yung sarili natin sa gawain ng Panginoon at kung papaano rin natin ibinababa yung ating sarili. Because sabi ng Bible, who being in the form of God thought it not robbery to be equal with God. Ang dapat po nating tignan sa gawain na pattern is our Lord and Savior Jesus Christ. Salamat nga po ulit sa mga pastors, sa mga seniors, mentors, and teachers natin. But again, ang atin pong dapat tinutularan ay ang Panginoon. Ang atin pong dapat tinitignan ay ang Panginoong Jesus. Second, looking unto Jesus because He should be our priority in the ministry. Wala po tayong dapat ibang inuuna sa ating buhay. Kaya nga mga kapatid, hindi ho dahil anniversary lang po natin, kaya ho tayo nandyan ngayon, naka-online. Ang kinakausap ko po, yung mga kapatid natin sa Samar, yung mga members natin, yung mga kamanggagawa natin, yung mga lingkod ng Panginoon, ang bawat isa, hindi ho tayo dapat umaatin lang kasi anniversary ngayon, kundi dapat talagang kaya tayo nandito sa gawain ng Diyos because siya ang priority ng buhay natin, siya ang inuuna natin sa mga ginagawa natin. Ano sabi ng Matthew chapter 6? Before anything else, put God first. Sabi po ng verse number 32, for after all these things do the Gentiles seek. For your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Take therefore no thought for the morrow, for the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof. Ano pong ibig sabihin dito ng Bible? Marami ho tayong pinoproblema. Marami tayong kailangan. Marami tayong iniisip. Marami tayong ipinag-aalala sa ating buhay. Paano tayo kakain? Paano tayo magtatrabaho? Paano tayo magkakaroon ng magandang career sa buhay? Paano tayo magiging successful? Paano natin maaabot yung ating mga ginugusto o yung ating mga pinapangarap? Paano tayo magkakaroon ng marangyang pamumuhay? Paano tayo magiging masaya? Ang lahat ng yan, sabi po ng Bible, all these things, sabi ng Biblia, Father knoweth. Because ang verse number 32 ay nagpapaliwanag, for your heavenly Father knoweth that He have need of all these things. Lahat ng ating alam, lahat ng ating kailangan, lahat ng ating ginugusto, lahat ng mga bagay na gusto nating makamtan sa ating buhay, alam po yan ng Diyos. But para mangyari, yung lahat ng yan, mga kapatid, mismong yung atin pong mga talatang binasa, ang sumagot para maganap yung mga bagay na gusto nating makamtan sa buhay. Anong sabi? But, diba? Nasa isip ko, sana makatapos ako ng pag-aaral. Nasa puso ko, sana makapagpundar ako ng maraming mga bagay o pangarap ko sa buhay. Sana, diba, nasa isip at puso natin yung mga gusto nating mangyari sa ating buhay. Well, ang lahat ng yan, mangyayari naman. Pero ang sagot, yung sinabi po ng verse number 33. But, because for your heavenly Father knoweth that you had need and want of all these things. Alam ng Panginoon yan kung ano yung gusto mo, kung ano yung dreams mo, kung ano yung plans mo sa buhay, alam yan. Pero para mangyari yan sa buhay mo, verse number 33, but seek ye first. Unahin mo muna siya. Huwag ikaw ang gumawa ng paraan, huwag ikaw yung maghanda ng dadaanan, hayaan mo ang Panginoon na siyang mag-ready ng lahat ng future mo.
Unahin mo muna ang Panginoon sa buhay mo ngayon. Amen? Marami po kasing nangako, pag ako nakapagtrabaho, magbibigay ako sa gawain. Pag ako nakapagpundar lang ng sasakyan, ipagagamit ko yan sa Panginoon. Pag ako lang nagkaroon ng lupa, ibibigyan ko ang church, babahaginan ko ang gawain ng Panginoon. Huwag muna yung mga pangako natin na wala. Yung ano yung meron ka ngayon, kung ano yung kalagayan mo ngayon, diyan sa meron ka, unahin mo diyan ng Panginoon. Amen? Minsan marami tayong pangako na hindi pa nangyayari. Diba? Mas excited pa tayo doon. Sana makatapos na ako para makapag-offering ako. Sana makapagtrabaho na ako para makapag-tithes ako. Sana magkaroon ako ng oras na libre para makasama ako sa Bible study. Sana magkaroon na ako ng time. Sana payagan na ako para maka-attend ako ng church. Gawin mo yung paraan mo ngayon, unahin mo siya, and then, doon mo mag-glorify ang Diyos. Ano sabi ng Bible? For your heavenly Father knoweth that what we need and want in our lives. Sa buhay natin, alam ng Diyos yan eh. Pero kahit anong paraan, mga kapatid, paalala ko po, kahit anong sipag ng Kristiyano, kahit anong pagpupunyagi natin, kahit anong pagtitipid ang gawin natin para makaipon, kapag hindi naman ibe-bless ng Diyos ang lahat ng meron ka, walang mangyayari sa naipon mo, walang mangyayari sa mga binabalak mo, sapagkat kung hindi mo siya inuuna sa buhay mo, ang lahat ng yan mababaliwala at walang magiging direksyon. Because verse number 33, but seek ye first. So, because He should be our priority in the ministry. And even in our lives. Diba? Dapat Panginoon ang inuuna natin eh. Kaya nga alam niyo po, nakakatuwa. Mga kapatid, dyan po, yung mga kapatiran natin sa Samar, kung kayo po ay naghanda, kung tutuusin, yung handa naman po ninyo, kayo rin naman ang kakain. Pero kung kayo po ay naghanda at ginawa nyo ng paraan na alam nyo sa sarili nyo, walang-wala kayo. Pero parang gusto nyo lang iparamdam sa Panginoon na tayo po ay masaya, tayo po ay, alam nyo, gusto nating ipakita sa Panginoon na tayo po ay thankful and grateful sa atin pong naranasan sa gawain ng Diyos. So, unahin natin ang Panginoon. And di ba sabi ng Bible, ang liwanag yan eh. Pagdating sa verse number 34, baka ipag binigay ko yung pamasahe ko, baka ipag binigay ko yung pera ko sa gawain, baka kapag siya ang inuna ko, hindi ko binigyan pansin yung pag-aaral ko, baka mabaliwala yung kinabukasan ko. Sinagot pa rin yan ng Bible. Diba? Ito yung concern and care natin eh. Kapag hindi ako nag-aral, inuna ko yung church, walang marating yung buhay ko. Diba? Marami sa atin ang problema bukas. Mas pinoproblema yung darating na susunod na linggo. Mga kapatid, ang problemahin natin yung ngayon. Because sabi ng verse number 34, therefore, take no thought for tomorrow. Alam niyo mga kapatid, kung ano yung meron ka, Pastor, ito lang ang pera ko, pamasahe ko nga ito, budget namin to sa pamilya. Pastor, ito nga yung pambayad ko ng ito. Kung kinakailangan yan sa gawain ng Panginoon, unahin mo ang Diyos, and then bahala ang Diyos bukas. Hello? Diba't ito yung tugtugin ngayon? Marami mga young people, estudyante, hindi maka-attend ng church. Hindi maka-join ng online kasi maraming tinatapos para sa Lunes. Maraming ipapasang report para sa Martes. Members, kaya hindi makapagtrabaho, ay hindi maka-attend ng church. Diba? Linggo na nga lang yung pagkakataon kong makadalaw sa kaibigan, sa mga mahal sa buhay. Dahil Lunes, pasok na naman ako. Bagamat sa Lunes, wala akong pasok. Diba? Yan yung tugtugin natin eh. Kaya may mga Kristiyano wala sa gawain ng Panginoon pag-araw ng linggo. May mga estudyante pag-araw ng linggo, diba, nakakalimutan kasi namumroblema para sa Lunes. But you know, mga kapatid, kung yan ang problema ninyo, sagutin kayo ng verse number 34. Take therefore no thought for tomorrow shall take thought for the things of itself. You know, sabi diyan, sufficient unto the day is the evil thereof. Pag nandoon ka na, lalabas ang biyaya ng Diyos. Bakit naman noong mga unang panahon,
estudyante, nakagraduate, hindi nawala sa church. Nagtatrabaho, manager, ordinaryong, factory worker, nakapag-church. Hindi nawala sa trabaho, hindi natanggal sa trabaho, nasa church pa rin. Anong ibig pong sabihin, mga kapatid? Kung inakaba natin yung mangyayari bukas, paano kung tayo tanggalin ng Diyos ngayon? Hello? Paano kung ngayon tayo kunin ng Panginoon? Lahat ng hinanda mo bukas, anong mangyayari? Parang kagaya tayo doon sa isang lalaking umani ng marami. Diba? Anong sabi niya? Marami akong inani ngayong mga araw na ito. Igigiba ko yung aking bangan at gagawa ko ng mas malaki at ilalagay ko yung lahat ng aking mga naipon. Anong sabi ng Bible? Ngayon ding gabing ito, kukunin ko ang iyong buhay. Mapapasaan kaya ang lahat ng iyong inipon? Nakukuha niya, mga kapatid? Wag ho natin munang ipamuhay yung bukas. Mamuhay muna tayo sa ngayon. Ngayon, araw ng linggo, dapat ang inuuna ng Kristiyano, Panginoon. Tama? Hayaan natin yung Lunes. Mahaba pa yung oras ng linggo. Tapusin muna natin yung para sa Panginoon. Unahin muna natin siya. Ipakita muna natin sa Kanya na siya'y karapat-dapat sa ating buhay na inuuna. Sinasabi natin, Kristiyano tayo, sa Kanya tayo nakatingin, di naman tayo sumusunod. Sa Kanya tayo nakatingin, di naman natin siya ginagaya. Sa Kanya tayo nakatingin, wala naman pala yung isip at puso natin sa Kanya. Mata lang. Mga kapatid, kung talagang siya ang nilo-look up natin at tinitignan natin, unahin natin siya sa ating buhay. Then number 3, looking unto Jesus because He gives us power in the ministry. He gives us power in the ministry. You know, Philippians chapter 4, malapit na po tayo, mga kapatid. Philippians chapter 4, verse number 13. I can do all things through Christ which strengtheneth me. Yung context po nito, mga kapatid, is in His sufferings, sa hirap na pinagdadaanan ni Apostle Paul. Imagine this, sabi niya, I can do this, I can do that. Not because I am Paul. Not because ako ito. Sabi nga ni Apostle Pablo, wala naman akong kwenta eh. I am nothing. Wala akong kabuluhan. Kung hindi lang dahil kay Kristo, wala namang saysay ang buhay ko. But you know, I can do all things because of Him, because of Christ, na nasa buhay ko, na siyang nagiging kadahilanan ng kalakasan. By the way, ano bang magagawa ng Panginoon? Tingnan po ninyo, yung sinabi ng Psalm 110, verse number 1. Psalm chapter 110, verse number 1. The Lord said unto my Lord, sit thou at my right hand until I make thine enemies thy footstool. Yun lang naman ang kayang gawin ng Panginoon. Diba? Kung papaanong kaya niyang wasakin, sirain ang lahat ng mga gumagawa sa atin ng masama. Kaya nga, bakit tayo mangangamba? Diba? Ang tignan natin, Panginoon, sapagkat siya ang source of our strength. Siya yung lakas natin eh. Diba? Pag sa tao tayo tumingin, marami tayong makikitang mali, marami tayong maririnig na mali, marami tayong magagaya na mali. Alam naman natin ang tao nagkakamali. Wala naman ho sa ating perpekto. Tignan nyo ko, tignan ko kayo, dadalin tayo sa pagkakamali. Ang magandang tignan natin, Panginoon. Ang magandang tignan natin, ang Diyos. Sapagkat kahit kailan, hindi ho siya nagkakamali. Kaya nga, looking unto Jesus because He gives us power in the ministry. And as I close, 1 Corinthians 15:58, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. You know, sabi po ng Bible, yung atin pong paglilingkod na ginagawa noon
nagawa noon at ginagawa natin ngayon. At yung mga gagawin pa natin kung loloobin ng Diyos na mabuhay pa tayo is not in vain. Hindi po masasayang, hindi po mababaliwala. And for you to do that, kailangan mong tignan ang Panginoon. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Kaya nga mga kapatid, yung mga kamanggagawa natin, members ng GLBC Calbayog Samar, gusto ko po kayong i-encourage na ang ating ginagawa sa Panginoon ay hindi po mababaliwala. Magpatuloy lang po tayo, mahalin natin ng Diyos, mahalin natin ang gawain ng Panginoon, at dahil po diyan, hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. Ano mang hirap, alam ko po, mahirap ang buhay sa probinsya. Alam ko po, mahirap ang kalagayan ng marami pong members natin dyan. Hindi ho biro ang inyo pong ginagawang pamamaraan para kayo maibangon ninyo ang inyong pamilya sa kahirapan. Pero ang susi po ng lahat, hindi lang po ang sipag. Ang susi po ng lahat ay yung atin din pong pagtatapat sa Panginoon. Kaya nga mga kapatid ko sa Panginoon, lalo na dyan sa Samar, lalo po ninyong palakasin ang inyong pananampalataya sa ating Panginoon at lalo po natin siyang paglingkuran sapagkat hindi po nasasayang ang lahat ng ating ginagawa. Sana po tayo ay pinagpala ng mensahe ng Diyos. Manalangin po tayo. O aming Diyos na makapangyarihan,